'Di ba si, dating Pangulong Duterte at saka si dating Speaker Alvarez ay, nagsusulong 'no na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas 'no? Bago 'yan, ang tanong ko sa inyo, kayo ba bilang isang Pilipino ay pabor sa panukalang 'to ng dating Pangulong Duterte mga tol? Puwede kayong mag-comment sa ibaba. Gusto ko lang makuha yung inyong opinyon, yung inyong saloobin. Pabor ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas o maging independence na sila? Hindi na sila nasasakop ng ating gobyerno mga tol? Comment kayo sa baba, antayin ko yung mga comment ninyo, basahin ko 'yan. So si Pangulong Marcos mga tol ay ayaw na daw patulan, no? Ayaw daw patulan ng issue sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ano kaya reaksyon niya rito, no? Ayaw patulan, pero ano masasabi niya mga kapatid? Yan ang ating aalamin. Panoorin natin 'to mga tol, tong balitang 'to mula sa UNTV, no? Ito title, Pangulong Marcos Jr. Ayaw umanong patulan ng issue sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Actually, kahit yung mga DDS, no, hati ang opinion nila. 'No, yung iba sang-ayon lang basta kung ano sabihin ni Duterte, go tayo, gano'n yung mga yon mga tol. Yung iba naman marunong 'no, marunong sila mag-ano 'no, para sa kapakanan ng Pilipinas ang iniisip nila. Though, DDS sila, though, suportado nila si, dating Pangulong Duterte, pero bilang isang Pilipino nananaig pa rin sa kanila yung dugo bilang isang Pilipino, 'no? Kung ngayon na may legal na basehan, kung yan naman daw ay legal, bakit hindi? Pero kung hindi legal, kung yan ay labag sa konstitusyon, hindi dapat, 'di ba? So eto, papanoorin natin 'to mga tol, ulitin ko, bago natin 'to simulan, dapat mga tol ang puso mo ay bilang isang Pilipino at hindi ka dapat nakatingin sa kulay lang o sa apelyido ng isang tao. Alright, so panoorin na natin 'to. Di umano papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa Mindanao Secession o planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., wala ring iniutos ang Pangulo na maglabas ng pahayag ang mga ahensya ng pamahalaan o sino mang miyembro ng gabinete ukol sa issue. So ayaw na nilang magsalita tungkol pa dito mga tol. No, wala ring inutos daw sabing gano'n ni Abalos, sabing gano'n Secretary Abalos, wala ring utos si PBBM na i-reject, no. Pero may balita mga tol, kahit ang AFP o ang mga military, no, nagkakaisa, no. Ayon dito sa balita, mamaya panoorin natin, no. Nagkakaisa sila at sumusuporta sila sa buong Pilipinas at tutol sila doon sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas mga tol. Kasi wala tayong nakikitang magiging benepisyo 'yan. Bilang isang Pilipino at bilang isang bansa, wala tayong nakikitang benepisyo para diyan. Ito para sa akin lang, kayo may nakikita ba kayong benepisyo? Ito ba'y makakatulong sa paglutas natin ng problema sa bigas, problema sa pagtaas ng mga bilihin, problema natin sa West Philippine Sea, problema sa patuloy na panggigipit sa atin ng China? Yung paghiwalay ba ng, Mindanao sa Pilipinas ay may maganda bang resulta sa ating bansa o magandang resulta o magandang benepisyo lang sa iilang pulitikong makikinabang sa bagay na 'to mga tol? Puwede kayong mag-comment sa ibaba 'no. Eto bilang isang Pilipino at bilang isang mamamayang Pilipino, yan ay tanong lamang 'no. Ito ba'y may magandang resulta at magandang benepisyo sa Pilipinas o magandang benepisyo para sa iilang pulitiko mga tol 'no? Tuloy natin 'to. Oh, no, no, no. Definitely, walang order. It's kung sino lang gusto maglabas, ilalabas nila. So yung mga lumalabas na yan, talagang nagmamalasakit lang sa mga nangyayari ngayon. Tiniyak naman ng Philippine National Police Yan. na gagawin nila ang kanilang mandato para sa seguridad ng bansa. When we took our oath as police officers or even in positions, part of it is in upholding the rule of law and the Constitution. Tama. 'Di ba yung mga pulis mga tol, nanumpa sila, 'di ba? Para sa kapakanan ng Pilipinas, para ipatupad ang batas. Hindi para sa pansariling interes ng kung sino man mga tol. Hindi natin 'to sinasabing pansariling interes ni Duterte mga tol, Hindi natin 'to kasi may mga nababasa akong comment tulad din daw ng ginawa ni Duterte sa ICC. Nung siya ay napag-iinitan na ng ICC dati, tumiwalag siya. So para wala ng jurisdiction sa kanya, 'di ba? 'Yun ang ginawa niya. So eto, sinasabi dahil napag-iinitan na naman daw siya, eto nababasa ko lang, hindi 'to galing sa akin,
Edi hihiwalay na lang siya ang Mindanao para hindi na siya part ng gobyerno. Wala ng jurisdiction sa kanya, wala nang magagawa sa kanya. Kung maitutupad mga tol, kung maisa sa katuparan yung secession na yun mga tol, yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, which is hindi ko alam kung gaano karaming mga Pilipinong susuporta dito mga tol. Yung mga talaga nagmamalasakit sa bayan mga tol. Yung ang iniisip yung kapakanan ng mas nakararami. Yung ang iniisip kung eto ba ay magkakaroon ng magandang benepisyo para sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ito ba'y makakatulong para sa mga mamamayang nagugutom? Ito ba'y makakatulong para mas mapangalagaan natin yung ating soberanya? Di ba? Yung problema natin sa mga dagat natin, West Philippine Sea. Di ba? Napakarami nating problema mga tol sa totoo lang. Tapos kung ang pupukusan natin kung ang iisipin natin hiwalay natin ang Mindanao sa Pilipinas, hindi ko nakikitang solusyon 'yan. Well, hindi ako expert pagdating diyan, pero isang mamamayang Pilipino mga tol, ano nga namang logic ang puwedeng maipasok mo dito, 'di ba? So talagang trabaho namin yan. We see to it that the territory is protected. Okay mga tol, 'yan So panoorin naman natin yung mga sundalo. So ito mula naman to sa Inquirer.net, no. AFP for One Philippines rejects Mindanao independence. Yan ang title mga tol, no. Panoorin natin to. The Armed Forces of the Philippines says it will uphold One Philippines amid former President Rodrigo Duterte's call for a separate and independent Mindanao. In a press briefing at Camp Aguinaldo on Tuesday, AFP Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad says the AFP remains firm and clear on their stand on the proposal of the former president to separate Mindanao from the rest of the Philippines. We stand for one Philippines. I think from that particular statement is already clear. Malinaw na, 'di ba? One Philippines. Hindi siya divided, 'di ba? One Philippines lang. So dun sa statement na 'yon, firm na daw, clear na daw 'yon. What is the stand of the armed forces? One One AFP, AFP, one Philippines. Philippines. Strong AFP, strong Philippines. Trinidad made the statement following Duterte's claim that local political forces would regroup in the Davao region to start a movement for Mindanao's independence. Trinidad also reiterated the AFP's loyalty to the Constitution. Two former AFP chiefs under the Duterte administration also rejected the former commander-in-chief's call. 'Di ba? Kasi unang-una mga tol, 'di ba? Tapos na yung term ni dating Pangulong Duterte. Nagawa niya na yung trabaho niya para sa bayan. And we thank her for that mga tol, na pinapasalamatan natin siya doon sa lahat ng kanyang nagawa. Sa kanyang paglaban sa war on drugs, 'di ba? Sa kanyang paglaban, pagsugpo ng korupsyon, lahat 'yun. Pinasasalamatan natin 'yun mga tol. Pero ngayon, bago na ang ating administrasyon mga tol, ang kailangan niyang gawin is makipagtulungan. Hindi naman si PBBM siguro ang kalaban niya, kundi yung mga ilang politiko na gusto talaga siyang hilahin, 'di ba? Yung mga nagsusulong ng ICC, yung mga nagsusulong ng ano pa ba pwedeng isulong sa kanya, 'di ba? Yung mga gano'ng mga bagay mga tol. Pero yung sagad na siguro mga tol bilang panukala, yung ihiwalay pa yung buong Mindanao, no? Baka sa susunod kung hindi niya kaya buong Mindanao, baka sabihin niya buong Davao hiwalay na sa ano, hiwalay na sa Pilipinas buong Davao mga tol. No, hindi tayo anti-Duterte mga tol. In fact, lagi nga nating sinasabi dito sa ating channel. Gustong-gusto natin si PRRD, si Tatay Diggs, no? Gustong-gusto natin si FPRRD. Isa siya sa mga magagaling na presidenteng namuno dito sa ating bansa mga tol. Sa totoo lang wag lang ang usapan sa China kasi talagang wala akong masasabing maganda doon mga tol. Ibang-iba yung sinabi niya nung nangangampanya siya at nung nakaupo na siya kung paano siya makipagrelasyon sa China mga tol, no. Ibang-iba yung may natanong sa kanya dati no, anong gagawin niya pagpatuloy claim ng China yung ano, 'di ba sabi niya sasakay siya ng jet ski, pupunta siya sa isa sa mga island, itatayo niya yung bandila ng Pilipinas, 'di ba? Which is ang dating sa atin mga tol, kahit sabihin nating hyperbole lang yun, ang dating nun, ibig sabihin nun talagang hindi siya papayag. No? Hindi siya papayag na pumasok ang China mga tol. Pero nung nakaupo na siya, andyan na yung arbitral ruling, pero sabi niya, it's just a piece of paper. No, bigay mo sa akin yan, tapong ko sa basurahan yan. Sabi niya ganun mga tol. Nabalita naman yun, no? Hindi naman tayo nag-iimbento, nabalita naman yun. At saka talaga naging close natin ang China mga tol. 'Di ba? Naging close talaga natin 'yan to the point na wala tayong nababalitaan na kahit ano, no, dito sa West Philippine Sea. Not until eto na nga nagpalit ng panibagong administrasyon na after 6 years siyempre. So eto na naglabasan na mga tol.
Nagkaroon na ng boses ang PCG natin. Nalaman na natin kung anong ginagawa ng China at patuloy na claim ng China dito sa West Philippine Sea. So pagdating sa bagay na ganyan mga tol, medyo nagkulang talaga dyan si FPRRD. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay mababang nila lang siya. Na hindi yun sumasalamin sa kanyang buong pagkatao, kanyang buong kakayanan bilang isang presidente. Again, magaling si FPRRD. Pero ako, tutol din ako no, ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. One Philippines tayo. Okay? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.